Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is ano ang three tests of true faith? And makikita po natin to sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fail the test. Sa Tagalog naman po, sisatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. So, sa first teaching po, there are three tastes of salvific faith. So, yung first teaching po, a new Lord obedience to Christ. So, tayong mga bago ng tao ng ating Panginoon so Kristo, meron tayong obedience na tinatawag and sa Panginoon at ito yung pagsunod natin sa mga gustong gawin at hindi dapat yung mga hindi dapat na ginagawa is hindi na natin ginagawa. So ayun na po, doon na po pumapasok yung bilang obedience sa pagsunod sa ating Panginoon. So sa second teaching naman po, a new heart, loving God and loving people. So kung tayo'y nabinyagan na nabautismuhan na, magkakaroon tayo ng panibagong puso at ang panibagong puso natin ay magkakaroon ng pagmamahal sa ating Panginoon at hindi lang basta sa Panginoon kung hindi na rin sa mga kapwa-tao mo. Kung dati wala kang pagmamahal sa Diyos or hindi mo kinikilala ang ating Panginoon, and once na mabautismuhan ka, tatanggapin mo na ng buong ating Panginoon at magkakaroon ka na rin ng pagmamahal sa kapwa-tao mo. So, sa third teaching, a new outcome, fruit of the Spirit. So, yung bagong tayo is magkakaroon na, yung dating tayo is magkakaroon na ng bagong tayo. And ayun yung magiging parang prutas ng Espiritu natin na kumbaga dati hilaw ka pa, ngayon magiging hinog ka na sa pagkilala sa ating Panginoon. So proceed po tayo sa ating application. First application, examine yourself whether you are truly in the faith. So kumbaga aralin mo yung sarili mo kung yung faith mo ba sa ating Panginoon ay totoo na, hindi na mabubuwag pa or hindi na magkakaroon pa ng tawag sa ganun, it's called lamak sa ating Panginoon, na hindi na ganun kadali yung magiging relationship mo kagad, na hindi ka na agad bibitaw. So sa second application, seek a new heart and new desire. So tayo, hanapin natin yung bagong puso natin, maghanap tayo ng bagong magiging kanais-nais tukol sa atin. Hindi na yung dating dinidesire mo is yung mga kasalanan na nakaka-benefit sa'yo, but then ngayon magiging desire mo na hanapin mo yung magpapasaya sa ating Panginoon, na hindi na yung kasiyahan sa ating sarili lamang. So third application, produce the fruit of the Spirit by walking with Him. So yung parang prutas sa ating buhay, sa ating espiritu, hayaan natin itong maglakbay sa ating Panginoon, na alam naman natin na may mabuting puso. So kapag ikaw nasama ka sa ibang tao na alam mo yung mga patapon yung buhay or sabihin natin walang pag-asa na dahil hindi nila kilala ang Panginoon, huwag na tayo sumama sa mga ganun tao. Bagkus ay sumama tayo sa ating mga kaibigan na alam natin na mas matutulungan tayo, mas mapayabong yung relationship natin sa ating Panginoon.
So, ngayon po sa discussion po, do you pass the 3 tests of salvific faith? What makes you say so? So, para sa akin po, naipasa ko naman na po yung 3 test na binigay po na ibinigay or nilatag sa atin ni Pastor Russell. Sa first one, new Lord. Second, a new heart. And third one is a new outcome. So, new Lord kasi hindi na ako yung nagdidesisyon sa buhay ko. Hindi na yung puro sarili ko lang yung iniisip ko na kakasaya ko. But then, iniisip ko na rin yung iisipin sa akin ng ating Panginoon. So, sa new heart naman po na kung dati ay ilap sa mga tao or hindi ka ganun ka outgoing. Pero ngayon, mas natutunan ko na po na mas maging makipaghalubilo sa mga tao. So, new outcome, nabago na ako ng ating Panginoon. Kung dati ay maiksi ang pasensya ko, ngayon ay mas pinahaba ng ating Panginoon. And ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.